Flashback. Ilang ulit ko bang sasabihin na huwag kang matutulog ng di nagpapalit ng damit? Alam mo bang galing ka sa labas tas basa pa ng pawis ang likod mo? Paano kung matuyan ka ng pawis edi nagkapulmonya ka pa? Bulyaw niya bago lumapit sa akin habang bitbit ito ang isang malinis na t-shirt ko. Bakit di ka pa kumakain? Alam mo ba kung anong oras na? Gusto mo ba magka-ulcer? Paniraman sa akin ng aking asawa na minsang nakalimutan kong oras at nalipasan na ako ng gutom. Pagdating ng kusina, nagulat ako na may nakanda na palang pagkain sa lamesa. Bago ko umalis, inihanda ko muna ng pagkain mo dito pero pagdating ko, hindi mo malang ginalaw. Nagtatampo yung sa akin at mabilis akong lumapit at mahigpit siyang niyakap. Sorry honey, hindi kasi kita dumating para sabay tayong kumain. Di ko naman alam na may nakanda na palang pagkain sa lamesa. Hinging paumanhin ko sa kanya bago masuyo itong hinalikan sa noo. Mabuti pa, sabay na lang tayong kumain. Nakangiti kong sabi na siyang kinakitirin niya kaya't masaya namin pinagsaluhan ng pagkain sa lamesa. Kaming dalawa lang ang tao sa bahay dahil mas gusto niyang personal na alagaan ako bilang aking butihing may bahay kaya't ayaw niyang kumuha ng katulong. Pero twice a week naman pinapadala ni mami ang mga kasambahay sa manson para mag-general cleaning. Para sa kanya, sapat na ang 2 linggong nakasama kong aking asawa upang lubos na makilala ang turing na ugali ni Alexandra. End of flashback. Ganda ng ngiti natin Tigilan mo yung mga ina at nagmumukha kang tanga. Pang-asar sa akin ni Lawrence ngunit hindi ko na to pinansin. 1 oras mahigit ang lumipas pero wala pa rin si Alexandra. Sa palagay ko hindi niya yata darating pa yon. Medyo napaparami na rin ang aking nainom ngunit malinaw pa rin naman ang aking pag-iisip. Bro, restroom lang ako. Paalam ko sa kanila dahil kanina pa ako naiihi. Marahil pagkatapos ito uwi na rin ako dahil nababagot na ako dito. Mabilis akong tumayo at tinong ang restroom pagkatapos, naghugas na ako ng aking mga kamay. Pero natigilan nang nakita ko sa malaking salamin sa aking harapan. Tumambad sa mukha ko ang mukha ni Margaret habang nakatayo sa aking likuran. Kanina pa ba nakatayong babaeng to? Bakit hindi ko malang naramdaman ang presensya niya? Pagkatapos tuloy ng aking kamay, walang gana ko itong hinarap. What is it, Margaret? Tinatamad na tanong ko sa kanya pero kapansin-pansin ang luhaan nitong mata at malungkot ang kanyang aura. Totoo bang kinasal ka na? Malungkot at tanong niya at kaya maraan akong tumango bilang tugon sa tanong nito. Dahil sa ginawa ko, tuloy ang pumatak ang luha niya. Napaka-unfair mo naman, Sedi. Nakipaghiwalay ka sa akin, hindi mo lang pinakinggan ang side ko. Sabihin mo sa akin sa loob ng 3 taong magkasama tayo, minahal mo man lang ba ako? Umiiyak niyang tanong. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago sumagot. Margaret, alam natin pareho kung gaano kitang kamahal at pinahalagahan. Ni minsan di ako nagkulang sa'yo at di ko nakasalanan kung natapos ang lahat sa atin. Ang gano'n na lang. Dahil hindi mo yun pinahalagahan. Alam mo kung gaano ako nasaktan sa ginawa mo sa akin. Pero tanggap ko ng lahat at di na talaga tayo para sa isa't isa. Hindi ko rin naman ikakailang naging masaya ako ng mga panong nakasama kita. Pero pasensya na dahil natagpuan ko lang totoong kaligayahan sa piling ng aking asawa. Madamdamin kong sagot sa tanong nito. Nagulat ako nang bigla siya lumapit sa akin. Umiiyak na niyakap ako na mahigpit. Kahit papano may pinagsamahan pa rin kami ni Margaret at nagpapasalamat pa rin ako sa kanya kahit na niloko ko nito. Sinuklian ko ang kanyang yakap habang hinihimas to sa likod. Sinisikap pa kalmahin ang dalaga. Magaan ang pakiramdam ko ngayon dahil sa mga oras ito tuluyan ko ng pinakawalan ang lahat ng kaugnayan ko sa babaeng ito. Mahal ko si Alexandra Margaret, kaya't sana ito nang hulit subukan mo ng kalimutan ako. Buong pagpapakumbabang saad ko habang siya marahang tumatango sa akin at tila sumasang-ayon sa naging pahayag ko. Sadie's point of view. Salamat Sadie, hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Nakikita kong katapatan niya sa kanyang mga salita kaya alam ko na walang halong pagkukunwari ito. Sabay pa kaming napangiti ni Margaret na wari may malapit na magkaibigan bago siya tuluyang nagpaalam sa akin. Nakangiti ako lumabas ng comfort room at pumalik sa table na kinaroroonan ng aking mga kaibigan. Oh par, nasan si Alexandra? Nagtatakang tanong sa akin ni Jasper na siyang kinatak ako. Halos magdikit ang mga kilay ko dahil sa tanong nito. Tagal mo kasing bumalik at sumunod na siya sa restroom. Hindi ba kayo nakita? Naguguluhang tanong niya sa akin. Huli na bago ko pa maunawaan ang lahat. Mabilis inikot ang buong paligid nagbabaka sakaling matagpuan ko ito. Ngunit di ko makita ang aking asawa. Maging sila Jasper sinubukang hanapin sa Alexandra pero maging sila bigo na mahanap ito. Nagmamadaling tinungo kong kinapaparadahan ng aking sasakyan. Halos paliparin ko na ito makarating lang kaagad sa aming tahanan. Pagbukas ng pintuan sa malubong sa akin na madilim na kabahayan. Napakatahimik ng buong bahay at walang palatandaan na nandito ang aking asawa.
Malaki ang mga hakbang tinungo kong aming kwarto, ngunit nadatan ko lamang ay ang nakabukas na lampshade. Natigilan ako na makita ko isang singsing sa ibabaw ng side table. Mabigat ang bawat hakbang na aking mga paang lumapit sa aking naroroonan ng singsing. Pagdampot ko sa singsing, kasabay nito ang pagpatak ng aking luha sa mata. Ito ang katibay na tuluyan na akong iniwan ng aking asawa. Walang kasing sakit ang nararamdaman ko ng mga sandaling ito. Pakiramdam ko, unti-unti akong pinapatay nito. Pagkatapos kong isigaw ang sakit na nararamdaman, buong lakas kong ibinito ang lampshade sa pader. Sinuntok ang malaking salamin na nasa bandang ulo na ng kama. Nagsabog ang bubog at wala akong pakialam sa duguan kong kamay. Tinala ko pang namatay dahil sa matinding paghihinagpis. Bakit ba lagi niyo na lang akong iniiwan? Gano'n lang ba kadaling iwanan ako? Tumatangis kong tanong sa sarili bago naupo sa sahig. Di alintanang nagkalat na bubog. Napalingon ako sa pagbukas ng pintuan at pumasok ang aking ina. Nagmadaling lumakap sa akin at niyakap ako na mahigpit. Makikita sa mukha ang labis sa pag-aalala nito para sa akin. Sedi anak, Diyos ko, ano bang nangyayari? Bakit tumawag sa akin sa Alexandra para umatras sa kasal ninyo? Naguguluhang talong niya sa akin kaya nagangat ako ng mukha at nakikiusap at tumitig sa kanyang mga mata. Mom, please help me. I need to talk to her. Kailangan ko may paliwanag sa asawa kong lahat. Nagkamali siya na iniisip tungkol sa amin ni Margaret. Pagmamakaawa ko sa aking ina. Nakita ko biglang dumilim ang mukha nito. Hanggang ngayon ba hindi pa rin tapos ang tungkol sa babaeng yan, Sedi? Galit na talong niya bago may walay sa akin. No, Mom. Tapos ng lahat tungkol sa amin ni Margaret at marahil lang nadatna ng aking asawa noong nagpapaalam kami sa isa't isa ni Margaret at nagkasundo kami na ito lang huling pag-uusap namin. Paliwanag ko sa aking ina. Nakita ko lumambot na ekspresyon ng mukha ni Mommy kaya batid ko na unawaan niya ako. Ayusin mo ang sarili mo dahil pupuntahan natin ang asawa mo. May pagmamadaling pahayag nito kaya mabilis akong tumayo at tinukot ang panyo sa aking bulsa at saka tinali ang sugat sa aking kamay. Hindi ba pwede gagamutin ang sugat mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Mommy habang nakasunod siya sa aking likuran. Mas importante ang asawa ko, Mom. Seryosong sagot. Di nakaligtas sa akin ang kakaibang ngiti nito. Yan dahil kay Alexandra nag-mature ka. Hindi ko na nakikita sa iyong dating Sedi na happy-go-lucky bagkus. Nakikita ko isang responsabling lalaki. And I'm so happy for you, son. Madamdaming pahig ni Mommy kaya tipid akong umiti sa kanya. Pagdating sa labas ng bahay, sumalubong sa amin ng mga bodyguard ni Mommy. Pagtapos ng 2 oras sa biyahe, humintong aming sinasakyan sa harap ng isang bahay na may katamtaman lang ang laki. Kahit madilim, napakaaliwalas pa rin ang paligid dahil sa sariwang hangin na malalanghap mo dito. Napakalayo nito sa syudad at di ko sukat akalain na mag-iisang naninira ng aking asawa sa lugar na to. Well, hindi maikakaila na bahay talaga ito ng Alexandra dahil makikita mo ang personalidad ng asawa ko sa klase ng pamamahay nito. Napakatahimik tulad ng ugali ng aking asawa. Hahakbang sana ako nang ilayin ako ni Mommy kahit naundot yung unang sanang pagpasok ko sa bakuran ng bahay. Nagtatakang lumingon ako at nakita kong ngumiti siya sa akin. Be careful, son. Nakalimutan mo yata sundalo ang asawa mo. Natatawang saan nito habang inuutusan ang isa sa kanyang bodyguard. Namangha ako sa paghakbang papasok ng bodyguard ni Mommy. Mabilis dumapa at gano'n na lang ang gulat ko ng 2 patalim ang bumaon samba na malit na gate na gawa sa kahoy. Bahagya ako napalinok dahil ko nagkataon baka tuluyan ko nang di makikita ang aking asawa. I am so sorry, Mrs. Hilton, ngunit wala na si Garcia dito. Kasama siya sa isang batalyong pinadala sa isang misyon. Itong labis kumimbal sa akin nang marinig ko, sinabi ng Commander of Chief na may hawak sa departamento na kinabibilangan ni Alexandra. Matinding kaba ang bumalat sa puso ko para sa kaligtasan ng aking asawa. Nang hindi namin ito nakita sa kanyang bahay, dumiretso kagad kami sa kampo dahil ayon kay Mommy maaaring nandito sa Alexandra. Gusto ko i-dismiss ninyo sa misyon ko ngayon din. Walang sarili kong utos na commander ng aking asawa kaya mabilis tumapit sa akin si Mommy para pakalmahin ako. Calm down, son. Dahil sa pagkakataong to, higit na kailangan namin ng tulong ni Daddy. Karamihan sa matataas na opisyal ng mga kaibigan niya. Kumpadre, pagpapasensya mo ng inaanak mong yan. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Hinging pauman ni Daddy sa inasal ko. Nauunawaan ko, kumpadre. Ngunit hindi ko maaaring ipatigil ang misyon dahil maraming buhay na nakasalalay. Malumaning na paliwanag dito na labis kong dinamdam. Nagtataka ako paano nakabalik si Alexandra sa trabaho. Sa pagkakaalam ko, nag-resign na siya sa pagiging sundalo. Naguguluhan na tanong ni Mommy habang nakayakap sa akin. Hindi nag-resign si Garcia. Naka 2 months leave lang siya. Nagulat kami kung bakit napag ang pagbabalik niya sa serbisyo.
Pasensya na kumpadre. Kung alam ko lang asawa para siya ng inaanak ko, hindi ko talaga hahayaan na sumama siya sa misyong ito. Nakikisimpatyang pahayag nito bago humarap sa akin. Tinapik ako sa balikat. Son, wala na tayong magagawa kundi hintayin kailan matatapos ang misyon. Malumanay na pahayag ni Daddy. Narinikip ang dibdib ko sa naging pahayag nito pero wala na ako magawa kundi kimkimi ng sakit na nararamdaman habang ang puso ko tahimik na umiiyak. Alexandra's point of view. Umangat ang dalawang daliri ko sa ere bago sumenyas to, pauna, habang seryoso nakatingin sa unahan. Kahit di ako tumingin sa aking mga kasamaan, alam ko, alerto silang lahat sa bawat signal na ginagawa ko. Pagkatapos ng senyas, nagsimulang kumalat ang kasamaan ko sa paligid habang bitbit ang kanilang mga baril. Kasalukuyan kami nasa misyon ngayon at masasabi ko isa ito sa pinakadelikadong misyon ng aking grupo. Napakatahimik ng buong paligid, ngunit sa kabila ng payapang gabi nagbabadsang isang matinding laban sa pagitan ng mga rebuilding grupo at ng mga militar. Makapigil hininga ang bawat segundo lumilipas dahil nakasalalay sa misyong to ang aming mga buhay. Tumingin ako sa relong nasa bisigot, ilang minuto na lang, sisimulan na naming lumusob sa kampo ng mga rebelde upang iligtas ang kanilang mga bihag. Maingat ang bawat galaw ng aking mga kasamahan. Iniiwasan gumawa ng anumang kaluskos para hindi malaman ng kalaban na nasa paligid lamang kami. Almost 1 hour kami nakadapa sa damuhan habang naghihintay ng magandang pagkakataon. Kahit madilim, malinaw ko pa rin nakikita ang buong paligid sa suot kong night vision goggles. Sa tagal ng pagkakadapa, namimitig ang aking mga braso. Maging hita ako sa manto na mabigat na baril na hawak ko. Di alintanang hirap namin pinagdaraanan maging ang gutom at uhaw dahil isa lang nakatatak sa aming mga utak. Magtagumpay sa misyong ito at masiguradong kaligtasan ng mga bihag. There were 2 men guarding the left side and 5 men in the area where the hostages were over. Narinig ko report na aking kasamahan. Copy! Anikot muling tumingin sa nasa 15 kalalakihang nakabalot sa malaking siga. Ilang sandali pa'y tumayo ang isa sa kanila at tumungo sa isang malit na kubo kung saan naroon ng mga bihag. Hoy, saan ka pupunta? Magpaparaos ka na naman, napakahilig mo talaga. Sabi ng isang lalaki pero hindi na to pinansin pa ng lalaking tumayo. Ilang minuto lumipas, muli itong lumabas sa kubo pero hindi na nag-iisa. Hatak-hatak itong isang babaeng umiiyak at patuloy na nagmamakaawa. Natulos ako sa kinatatayo ng sanampalarin ng mahingang lalaki sa mukha kaya bumagsak to sa lupa. Mula sa aking balintataw, isang alaalang lumitaw. Malakas akong sumigaw na samparin ng isang lalaki sa mismong harapan ko, ang aking ina. Pagbagsak ng luha ng ina sa lupa, hindi na to binigyan ng pagkakataong makabangon. Agad pumatong to sa ibabaw ng aking ina. Nasaksiyan ko kung paanong wasakin itong damit ng aking ina bago mag-asawang sampal sa mukha at isang suntok sa sikmura ang natanggap mula sa malupit na lalaki. Gusto ko lumapit para tulungin ang aking ina, ngunit wala akong magawa dahil mahigpit akong hawak sa kanang braso ng kasama nitong lalaki. Matinding galit at pagkamuyang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Ngunit ang tayong magagawa ko ay ang tawagan ng pangalan ng aking ina habang umiiyak at patuloy sa pagmamakaawa. Walang habas na inangkin ng lalaking aking ina sa mismong harapan ko na siyang kinadurog ng puso ko. Matinding traumang inabot ko sa nangyaring yon. Kundi dumating si Tita Lexi, baka pati ako, binaboy din ng mga kriminal na yon. Tumigas ang ara ng aking mukha at nagangalit sa galit ng aking mga bagang. Muling nanariwa ang matinding sakit sa puso ko. Mas lalong humigpit ang pagkakawa ko sa baril at nagsimulang mangginig ang aking kalamnan. Pakiramdam ko na manhid na ang puso ko. Lumaki akong iisang hangarin ko sa buhay at yon, ubusin ng mga demonyong walang puso kung pumatay. Simulang masaksiyan ko eksena sa pagitan ng aking asawa at ni Margaret na pagtanto kong ito talaga ang kapalaran ko. Ang tumugis ng mga kriminal. Kaya wala akong pakialam sakaling dito na ako mamamatay. Wala naman akong pamilya kaya walang masasaktan sakaling pumanaw na ako. Handa ko isugal ang buhay ko mailigtas ng inosenteng tao mula sa kamay ng mga halang kaluluwa. Stand by! Garcia! Galit na tawag sa akin ng aking commander na siyang namumuno ngayon sa grupo. Kilala kasi ang ugali ko sa oras na may nakita akong isang sibilyan na nanganganib ang buhay hindi na ako nakakapag-isip ng tama. Laging galit ang namagmando sa utak ko. Mabilis na naging kilos ko at agad dinukot kong 45 caliber sa hita. Sinuot ang silencer sa kanang balikat ko'y nakasukbit ang mahabang baril. Nagulat ang lalaki may hawak sa babaeng hostage sa biglang pagsulpot ko sa kanyang harapan kahit nahinto ang ginagawa nitong pagpapakasasa sa katawan ng kawawang babae. Bago niya maibuka ang kanyang bibig, bumuan na sa noon nito ang bala ng aking baril. Nagdiwang kalooban ko nang dilat ang mata nitong babagsak sa lupa. Ang tigas ng ulo mo!
Sigaw ng kasamahan ko mula sa kabilang linya. Kaya inalis kong headset at tenga. Pagkatapos gawin yon, basta ko nilang iniwan ng babae. Nakita ko tong hinina ng isang sundalo kaya nagpatuloy ako sa pag-abante habang patuloy sa pagpapakawala ng bala. Mula sa likuran patuloy na kalalay ang mga kasamahan ko. Maingat ang mga hakbang habang di pa aware ang lahat ng kalaban sa mga nangyayari sa paligid. Lahat na nakasalubong kong kalaban isa-isang bumabagsak hanggang naramdaman ng lahat ang aming presensya. Binalik kong maliit na baril sa aking leg holster at ang ginamit ko ay ang mahabang baril. Dahil sa ginawa ko nabulabog ang lahat ng kalaban. Nagsilabasan ng mga to mula sa kubo habang ang ilan hindi maintindihan kung ano ang gagawin. Nangibabaw sa buong kabundukan ng malakas sa putukan ng baril at pagsabog mula sa pagitan ng mga kasamahan ko at ng mga rebelde. Mabilis kong tinungo ang kubo ko sa naroon ng mga bihag habang walang takot, sinilubong ang mga bala mula sa kalaban.